Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,908-17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat wala akong naging bahagi sa kanilang pagtatangkang patayin ka, sila ang aking Panginoon at disipulo. Kailangan ko ring managot, ang ekspresyon ni Keenan Lanten, ang pinuno ng sekta ng mapalad na sekta, ay puno ng katapatan habang sinasabi niya, gayunpaman, umaasa akong hindi mo papatayin ang mga elder ng ating sekta na ganap na inosente. Pagkatapos magsalita ni Keenan, biglang humagalpak ng tawa si Franco, ang dating arhet ng Blissful Sect. Nang hamupa ang kanyang tawa, sinabi niya, Keenan, kahit na matagal mo na akong direktang disipulo, hindi ko alam na may ganitong katangian ka pala. Marunong ka talagang kumilos. Grandmaster, ikaw, ako, at lahat ng mga elder. Nagkaisa kaming lahat na patayin si Alvin. Pero ngayon, sinusubukan mong ilipat ang lahat ng sisi sa akin at kay Grandmaster. Isang ngisi ang makikita sa kanyang mukha habang patuloy niyang sinasabi, kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo sinubukang ipaliwanag ang iyong sarili ng mas maaga? Bakit ka nalang nagmamadaling magpaliwanag pagkatapos patayin ni Master Darfield si Ping? Muling nataranta ang grupo ng mga matataas na opisyal mula sa Blissful Sect nang banggitin ni Franco ang kanilang ginawa kanina. Master Darfield, huwag mo siyang pakinggan. Master Darfield, nagsisinungaling siya. Master Darfield, puro kalokohan ang sinasabi niya. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Alvin sa sandaling ito. Habang sinusubukan ng mga taong ito na itanggi ang kanilang pagkakasangkot, lalo siyang nakakasiguro na hindi nagsinungaling si Franco sa kanya. Bukod dito, tinanong niya si Franco pagkatapos niyang patayin si Arges, ang isa pang matandang ninuno ng mapalad na sekta. Nang panahong iyon, labis na natakot si Franco kaya imposibleng magsinungaling siya sa sandaling iyon kahit pabigyan siya ng lakas ng loob na parang leon. Nag-aalangan pa ring magpaliwanag ang grupo ng mga elder mula sa Blissful Sect at ibinaling ang lahat ng sisi kay Franco nang mapangutyang tumawa si Alvin. Mas malamig pa kaysa dati ang ekspresyon niya, dahilan para maramdaman ng lahat na parang biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Bago pa man makapag-react si Keenan at ang iba pang matataas na opisyal ng Blissful Sect, kumislap ang mga mata ni Alvin na may handgereng pumatay nang lumitaw ang anino ng isang ginintoang Buddha. Kasabay nito, isang lilang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nang sumanib ang anino ng ginintoang Buddha sa lilang enerhiya, ito ay naging parang buhay. Swoosh! Swoosh! Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, ang mga lilang bakas ng pala ay bumagsak na parang malakas na ulan sa matataas na opisyal ng Blissful Sect. Hindi. Tanging sigaw ni Keenan ng kalungkutan sa boses na puno ng kawalan ng pag-asa, halatang walang humpay, nang sa wakas ay makabawi siya sa kanyang katinoan at malunod sa mga bakas ng palad. Samantala, ang iba pang matataas na opisyal ng Blissful Sect, na ang lakas ay mas mahina kay Keenan, ay hindi pa nakakabawi ng kanilang katinoan bago sila pinatay ng mga bakas ng palad. Sandaling bumuhos ang dugo sa ari-arian ng Blissful Sect, na nagbigay kulay pula sa lupa. Nang tuluyang tumigil ang pag-ulan ng dugo, kumalat ang metal na amoy sa buong ari-arian. Parang masusuka ang mga disipulo mula sa Blissful Sect nang maamoy nila ang dugo. Bagamat hindi nila makita ang mga galaw ni Alvin, dahil nakita nila ang pag-ulan ng dugo at ang pagkolekta ni Alvin ng maraming spatial rings, alam nilang patay na ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect. Lahat sila ay takot na takot. Marami sa kanila ang gustong samuka dahil sa amoy ng dugo sa hangin, ngunit tiniis nila ito, dahil sa takot na baka magalit ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa malayo. Samantala, matapos makolekta ni Alvin ang lahat ng spatial rings, tiningnan niya ang kanyang mga kamay habang kinuyam ang mga ito ng ilang beses. Isang ekspresyon ng pagkahumaling ang makikita sa kanyang mukha habang iniisip niya sa sarili, gaano kaya kaganda kung ang lakas na ito ay hindi maglalaho. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay wala siyang kapantay sa 6 na timog silangang rehiyon. Pakiramdam niya ay nasa kanyang mga palad ang mundo. Tunay niyang gustong-gusto ang pakiramdam na ito. Ang lakas ni Alvin ay katulad ng sa isang hari ng 10 direksyon sa langit ngayon. Napakadali para sa kanya na patayin si Ping, ang matandang ninuno ng Blissful Sect, na kamakailan lamang ay nakalusot at naging isang hari ng langit.
Mas madali pa para sa kanya na patayin ang lahat ng matataas na opisyal ng Blissful Sect. Natural, ang tunay na lakas ni Alvin ay walang kapantay sa lakas na taglay niya matapos gamitin ang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon. Sa kasamaang palad, ang lakas na ipinagkaloob sa kanya ng nauubos na Royal Grade Celestial Weapon ay mabilis na nauubos. Ang pagpatay kay Ping at sa mga matataas na opisyal ng Blissful Sect ay kumuha ng malaking bahagi ng lakas na ipinagkaloob sa kanya ng nauubos na Royal Grade Celestial Weapon. Bumantong hininga siya sa sarili, nawawala sa kanyang iniisip. Sa kasamaang palad, sa bawat paggamit, ang lakas ay nauubos. Parang nagamit ko na ito ng marami. Sa ngayon, ang lakas ko ay malamang maihahambing sa isang 8 trigram Celestial Duke. Samantala, si Franco na nakatayo sa likuran ni Alvin ay puno ng pagkabalisa. Tutal, hindi niya alam kung papatayin ba siya ni Alvin o ililigtas. Bawat segundo ay nakakapangilabot para sa kanya habang hinihintay niya ang pagkilos ni Alvin. Si Alvin, na wala pa ring gana sa pag-iisip, ay umiling. Medyo sakam ako. Maswerte ako na nakuha ko ang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon na ito na kayang magbigay sa akin ng kapangyarihan ng isang ordinaryong Celestial Lord. Kahit hindi ito magtagal, dapat akong magpasalamat. Hindi lahat ay ganito kaswerte. Kahit sinong tao sa sitwasyon ni Alvin ay magkakaroon din ng parehong iniisip. Kung ang isang tao ay ignorante, natural lang na hindi niya malalaman kung ano ang nawawala sa kanya. Gayunpaman, kung ang isang tao ay makaranas ng isang kamangha-manghang bagay, natural lamang na mag-atubiling iwan ito. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin, humarap siya kay Franco at marahang nagtanong, ang mga taong bumoto para patayin ako. Mayroon bang nakatakas? Sandali na natigilan si Franco nang magsalita si Alvin. Pagkatapos, umiling siya at dali-daling sumagot, hindi. May ilang elder pa, pero wala sila sa sekta noong nagpulong siya. Pagkatapos, na parang kinakausap niya ang sarili, bumulong siya sa mahinang boses, aba. Hindi ko masasabing walang nakatakas sa mga salarin. Tumaas ang kilay ni Alvin at nagtanong, may mga taong nakatakas ba? Bi bueno. Ibig kong sabihin, nandito ako. Kinakabahang itinuro ni Franco ang sarili. Ikaw. Walang pakialam na tiningnan ni Alvin si Franco, at hindi na niya itinuloy ang usapan. Sa halip, nagtanong siya, hiniling ko sa iyo na i-record ang pagpatay ko kay Ping gamit ang iyong floating image pearl. Ginawa mo ba? Bagamat hindi inaasahan na nakalusot siya at naging Celestial King, nakatayo siya sa isang lugar mula simula hanggang katapusan nang mapatay ko siya. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, dapat ay kaya pa rin ng iyong Duke Grade Floating Image Pearl na i-record ang kanyang pagkamatay. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Franco at patuloy na sinasabi, huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo ang gawaing ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagbawi ko sa aking mga salita at pagpatay sa iyo. Mabilis na sumagot si Franco, na-record ko na, Master Darfield. Ako na ang nag-record. Bumantong hininga siya ng maluwag, natutuwa na hindi niya nakalimutan ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya. Mabuti. May isa pa akong gawain para sa iyo. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang sinasabi niya, kung matatapos mo ng maayos ang susunod na gawain, hindi ko napapansinin ang alitan sa pagitan natin. Kung hindi, dapat mong malaman kung ano ang mga kahihinatnan. Nang harapin ang banta ni Alvin, same time na sinabi ni Franco, makakaasa po kayo, Master Darfield. Ako, si Franco, ay sisiguraduhing matatapos ko ng maayos ang gawaing ito. Manam. Matapos tanggapin ang mga sinabi ni Franco, hindi na pinansin ni Alvin si Franco. Tumalikod siya at umalis. Nakahinga ng maluwag si Franco habang pinapanood niya si Alvin na nawawala sa hamog mula sa mga formation. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa mga disipulo mula sa Blissful Sect. Ang mga disipulo mula sa Blissful Sect na nakahinga ng maluwag matapos umalis si Alvin ay muling nabahala nang makita nilang papalapit sa kanila si Franco. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga disipulo, ngunit lahat sila ay magalang na bumati kay Franco ng sabay-sabay. Arhat. Para bang hindi nila narinig si Franco na hayagang nagpahayag na puputulan na niya ang ugnayan sa Blissful Sect kanina. Dahil nakatayo sila sa malayo kanina, hindi nila narinig ang pag-uusap ni Franco at Alvin. Dahil dito, hindi nila alam na wala nang kinalaman si Alvin kay Franco matapos itong bigyan ng huling gawain.
Naisip nila agad na may magandang relasyon si Franco kay Alvin, isang taong isa sa mga hari ng tatlong talento sa langit. Gayunpaman, kahit na alam nila ang pag-uusap, hindi pa rin sila maglalakas loob na magpakita ng kawalang galang kay Franco. Tutal, mas malakas si Franco kaysa sa kanila. Kaya naman, labis silang gumagalang kay Franco. Walang pakialam na tiningnan ni Franco ang mga disipulo mula sa Blissful Sect at sinabing, kailangan ko ang tulong ninyo sa isang bagay. Sa kabila ng kawalang bahala sa boses ni Franco, nakaramdam ng kilabot ang mga disipulo mula sa Blissful Sect nang marinig nila siyang magsalita. Hindi sila naglakas loob na tumigil at mabilis na sumagot ng oo. 2,909. Master Darfield. Binati ni Huxley, ang kataas-taasang elder ng Taiyi Celestial Sect, si Alvin pagkalabas ni Alvin mula sa hamog. Kanina pa siya naghihintay sa labas ng lupain ng Blissful Sect, at dahil sa hamog mula sa mga formation, hindi niya makita ang nangyari roon. Ang kanyang mga matang tila walang lalim na parang isang sinaunang balon ay bahagyang kumurap nang makita niya si Alvin. Elder Huxley. Bumalik si Alvin sa tabi ni Huxley. Matapos batiin si Huxley, sumulyap siya kay Tanya na iniintindi pa rin ang kanyang celestial method at divine ability. Pagkatapos, lumingon siya pabalik upang tingnan si Huxley at sinabing may kumikislap na mga mata, Elder Huxley, kailangan kitang abalahin para madala ako sa General Region sa susunod. General na rehiyon. Huxley. Tiningnan niya si Alvin nang walang ekspresyon. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pagtataka, Master Darfield, kahit na ang Cross Region ay nasa hangganan ng General na rehiyon, ito ay nasa kabilang panig ng kinaroroonan natin. Bakit mo gustong pumunta sa General na rehiyon? Ang General na rehiyon ay matatagpuan sa kabaligtaran ng direksyon na kailangan nilang tahakin upang bumalik sa kaparangan, kung tutuusin. Pupunta ako sa Compassionate Celestial Traveler Sect, prangkang sagot ni Alvin, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Ang kanyang mga matang kumikinang ay mas lalong nagliwanag kaysa dati na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Bago pumunta sa Blissful Sect, napagdesisyonan na niyang bisitahin ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Natural lang, wala siyang planong ilayo siya laban sa kanyang kalooban. Walang duda na si Belinda ang kanyang babae. Hiniling niya na sana ay mamuhay ito ng ligtas at matatag. Kung iiwan ni Belinda ang 6 na timog silangang rehiyon at mga hangganan at susundan siya sa gitnang lugar, natural lamang na kailangan niyang harapin ang mga mapanganib na sitwasyon. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang matapang na panganib para sa kanyang kapakanan. Tutal, ang kanyang kinabukasan ay puno ng mga kawalan ng katiyakan. Sino ang nakakaalam kung mamamatay siya? Bukod dito, ginugol niya ang buong buhay niya, medyo nakasilong, sa Compassionate Celestial Traveler Sect kaya maaaring mahirapan siyang mag-adjust sa mga bagong kapaligiran. Kaya naman, matapos pag-isipang mabuti ang bagay na ito, napagdesisyonan niyang hindi naman masamang manatili siya sa Compassionate Celestial Traveler Sect, isang magandang opsyon. Kapag nagkaroon na siya ng sapat na lakas at nailigtas na ang kanyang mga asawang sina Kelly at Megan, at ang kanyang pamilya mula sa banal na lupain ng handog, babalik siyang muli sa katimugang teritoryo ng langit upang ilayo si Belinda. Alam niyang hindi magiging madali ang pagkakaroon ng sapat na lakas sa loob ng 10 taon upang iligtas sina Kelly, Megan, at ang iba pa mula sa banal na lupain ng handog. Ang landas na kailangan niyang tahakin upang lumakas ay tiyak na puno ng mga panganib. Ayaw niyang makasama niya si Belinda sa mapanganib at mabagsik na landas na ito. Ang General Region ay katabi lamang ng Cross Region, kaya naman mas mabilis ang kanilang paglalakbay kumpara sa kung sila ay naglalakbay mula sa Wasteland. Sa bilis ni Huxley, aabutin sila ng ilang buwan bago makarating sa kanilang destinasyon. Hindi nagtagal matapos nilang lisanin ang Blissful Sect, sa wakas ay hindi na napigilan ni Huxley ang kanyang kuryosidad at nagtanong, Master Darfield, hindi mo naman talaga pinatay ang lahat ng matataas na opisyal sa Blissful Sect, di ba? Alam na alam niyang ang Blissful Sect ang pangalawang pinakamalakas na sekta sa 6 na timog silangang rehiyon. Ang kanilang lakas ay mas mababa lamang sa Profound Heaven Celestial Sect. Oo. Walang pakialam na sagot ni Alvin na may mahinang pagtango, lahat ng miyembro ng Blissful Sect na bumoto para pumatay ay napatay na, kasama na si Keenan, ang pinuno ng sect ng Blissful Sect. Si Franco lang ang exception. Ang tono niya ay labis na walang pakialam na para bang nagsasalita siya tungkol sa isang walang kwentang bagay na walang kinalaman sa kanya.
Bagamat inihanda na ni Huxley ang sarili para sa resultang ito, hindi pa rin niya maiwasang huminga ng malalim nang marinig ang sagot ni Alvin. Tama. Nakapatay ako ng isang tao na walang kinalaman sa planong pagpatay sa akin. Gayunpaman, dahil sinubukan niya akong pigilan sa pagpatay kay Keenan at sa iba pa, kinailangan ko siyang patayin, walang tonong sabi ni Alvin. May nagtangkang pumihil sa iyo sa pagpatay kay Keenan at sa iba pa. Naguguluhang tanong ni Huxley. Gayunpaman, nanlaki ang kanyang mga mata nang maisip niya. Master Darfield, si Ping ba ang tinutukoy mo, ang isa pang matandang ninuno ng maligayang sekta? Hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang pagkakakilanlan ng taong binanggit ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng pagkamatay ni Argus, ang matandang ninuno ng maligayang sekta, si Keenan na lang ang natitirang siyam na palasyo na Celestial Duke sa maligayang sekta. Ang isang taong nagtangkang pumihil kay Alvin sa pagpatay kay Keenan, natural, ay dapat na mas malakas kaysa kay Keenan. Isang tao lamang ang akma sa pamantayang ito, si Ping, ang matandang ninuno ng maligayang sekta at isang 10 Direction Celestial Duke. Natural, hindi niya alam na si Ping ay nagkaroon ng tagumpay at naging isang Celestial King. Oo. Mahinang tumango si Alvin. Ngumisi si Huxley nang marinig ang kumpirmasyon ni Alvin. Master Darfield, isa lamang siyang 10 Direction Celestial Duke, pero ang lakas ng loob niyang pigilan ka sa pagpatay kay Keenan at sa iba pa. Gusto niya ng kamatayan. 10 Direksyon, Celestial Duke. Umiling si Alvin nang marinig ang mga salita ni Huxley. Elder Huxley, hindi na tama iyan. Kaka-excel lang ni Ping at naging Celestial King ngayon. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na pigilan ako sa pagpatay kay Keenan at sa iba pa? Ano? Huxley. Natakot siya sa mga sinabi ni Alvin. Halatang halata sa mukha niya ang gulat at kawalan ng paniniwala habang nagtatanong, Master Darfield, sinabi mo bang naging Celestial King si Ping ngayon? Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Tumingin si Huxley kay Alvin nang may gulat na ekspresyon sa mukha. Ibig sabihin nito ay nakapatay ka ng isang pangunahing hari sa langit. Oo. Bahagyang tumango muli si Alvin. Nakaawang ang bibig ni Huxley. Nawalan siya ng malay. Nakakagulat talaga ito. Habang patuloy niyang pinangungunahan sina Alvin at Tanya sa paglalakbay, naisip niya sa sarili, mukhang hindi ordinaryong hari ng langit si Master Darfield. Dahil kaya niyang patayin si Ping na isang pangunahing hari ng langit, dapat ay isa siyang 2 anyo ng hari ng langit, kahit papaano. Tahimik siyang nanalangin para sa mapalad na sekta habang iniisip ito. Mula ngayon, kahit na umiiral ang mapalad na sekta, hindi na ito maituturing na isa sa mga nangungunang sekta sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang. Kapag kumalat ang balita tungkol sa pagpatay ni Master Darfield kay Ping kahit na naging hari ng langit na si Ping, kahit ang mga nag-iisang parang hari ng langit mula sa mapalad na sekta ay hindi maglalakas loob na harapin si Master Darfield tungkol dito. Dahil kayang patayin ni Master Darfield ang isang hari ng langit, magiging madali para sa kanya na patayin ang mga parang hari ng langit na iyon. Nako, ang kinalabasan nito ay dahil sa pag-udyok ng Blissful Sect sa isang taong hindi nila kayang udiokan. Tapos na ang Blissful Sect. Habang iniisip ang mga bagay na ito, sandaling sumulyap si Huxley kay Alvin. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Alvin, Elder Huxley. Tumingin siya kay Huxley at nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, ang Profound Heaven Celestial Sect ay matatagpuan din sa Cross Region, tama ba? Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin nang maalala niya ang nangyari kay Stanley, ang yumaong matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, na hindi makatarungang pinatay ni Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, noong Alchemy Conference. Noong panahong iyon, pinatay ni Emmer si Stanley dahil sa dahilan na pinatay ni Stanley si Rodel, ang kanyang anak at ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect. Dahil dito, nawalan ang Taiyi Celestial Sect ng kanilang haligi, isang 8 trigram Celestial Duke. Kung tunay na namatay si Rodel, maaaring hinayaan na lang niya ang bagay na ito. Gayunpaman, buhay pa si Rodel. Higit sa lahat, ang lahat ay tila isang tukana para patayin si Stanley. Oo. Sa totoo lang, bago pa man sila makarating sa Cross Region, umaasa na si Huxley na makakapaghiganti si Alvin kay Stanley. Hindi niya lang alam kung paano ito idulog kay Alvin.
Tutal, si Alvin ay isang pansamantalang elder lamang ng Taiyi Celestial Sect. Wala siyang anumang obligasyon sa sekta. Gayunpaman, ngayong nabanggit na ni Alvin ang Profound Heaven Celestial Sect, bahagya niyang naintindihan ang intensyon ni Alvin. Paanong hindi siya makakaramdam ng excitement? Kung ganoon, bisitahin muna natin ang Profound Heaven Celestial Sect. Gumana ang ekspresyon ni Alvin nang magsalita siya ng may ngiting, gusto kong tanungin si Rodel kung paano niya nagawang maiwasan ang pagpatay sa matandang ninuno. Opo, Master Darfield. Hindi niya maiwasang maantig ang kanyang damdamin. Hindi siya nagatubili at pinangunahan sina Alvin at Tanya sa lupain ng Profound Heaven Celestial Sect. Ang direksyon ng lupain. Bumisita na siya sa lupain ng Profound Heaven Celestial Sect ilang taon na ang nakalilipas kasama ang kanyang Panginoon. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na mahanap ang daan patungo roon. Pagkatapos ng 3 araw, si Huxley na naglalakbay ng napakabilis ay biglang huminto at nagsabi, Master Darfield, ang Profound Heaven Celestial Sect ay nasa unahan lang. 2,910. Ang Profound Heaven Celestial Sect ang pinakamalakas sa lahat ng nangungunang puwersa sa 6 southeastern regions. Ang lakas nito ay higit na nalampasan ang iba pang nangungunang sekta sa 6 southeastern regions, at ang pundasyon ng sekta ay lubos na matatag. Sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang, ang ilan sa mga nangungunang sekta ay wala man lang 9 Palaces Celestial Duke, lalo na ang 10 Direction Celestial Duke. May ilang sekta na mayroong 9 Palaces Celestial Duke ngunit walang 10 Direction Celestial Duke. Ang mga nangungunang sekta sa 6 na rehiyon ng Timog Silangang na may 10 direksyon na Celestial Dukes tulad ng Profound Heaven Celestial Sect, Compassionate Celestial Traveler Sect, at Blissful Celestial Sect ang siyang pinakamagaling. Gayunpaman, ang Compassionate Celestial Traveler Sect at ang Blissful Sect ay mayroon lamang isang 10 Direction Celestial Duke sa kani-kanilang mga sekta. Paano sila makakapagkumpara sa Profound Heaven Celestial Sect na may 3 10 Direction Celestial Dukes? Lahat ng ito ay salamat sa 3 10 Direction Celestial Dukes kaya nagawa ng Profound Heaven Celestial Sect na makatayo sa tuktok ng 6 na rehiyon ng Timog Silangang at mga hangganan. Natural lang, hindi isinaalang-alang ng ranggong ito ng lakas ang mga nag-iisang parang hari ng mga langit mula sa bawat sekta. Tutal, walang nakakaalam ng sigurado kung ang isang sekta ay may parang hari ng mga langit o wala. Lahat ng nangungunang sekta ay may mga hari ng mga langit noon. Sino ang nakakaalam kung ang ilan sa mga hari ng mga langit na ito ay nanatili sa mga hangganan para sa kapakanan ng kanilang mga sekta? Kung gayon, ilan ang mayroon sila? Ang mga nag-iisang elitistang ito ay lilito lamang kapag ang kani-kanilang mga sekta ay nasa bingit ng pagkawasak. Sa kilalang kasaysayan ng 6 na rehiyon sa Timog Silangang, ang Taiyi Celestial Sect ay kilalang may mga parang hari ng mga langit. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, kahit na ang mga nangungunang sekta sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang ay may iba't ibang lakas, wala sa kanila ang pabaya na gagawa ng kilos laban sa isa't isa dahil sa nakatagong panganib. Gayunpaman, kahit na ang Profound Heaven Celestial Sect ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay na kasing matapang ng ganap na pagsira sa mga mahihinang sekta dahil sa pagpigil mula sa mga nag-iisang parang Celestial Kings, ang ibang mga sekta ay hindi pa rin nang ahas na hamanin ang autoridad ng Profound Heaven Celestial Sect. Maging ang mga pinuno ng sect ng Compassionate Celestial Traveler Sect at Blissful Sect na kasing lakas ni Emer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial, ay sinalubong siya ng ngayon. Tutal, hanggat ang Profound Heaven Celestial Sect ay hindi gumagawa ng anumang kawalang galang at kahangalan, ang dalawang sekta ay hindi walang ingat na kokontrehin ang Profound Heaven Celestial Sect. Nasa unahan ba ang Profound Heaven Celestial Sect? Sa katunayan, nang huminto si Huxley, nahulaan na ni Alvin na nakarating na sila sa Profound Heaven Celestial Sect. Nang marinig ang mga salita ng una, agad siyang tumangala. Nakita niya ang isang luntiang kagubatan na tila walang katapusang umaabot. Libo-libong metro ang taas sa kalangitan, mayroong isang lugar na nababalot ng hamog kung saan ang mga ulap ay mukhang kakaiba. Kung hindi niya ginamit ang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, at sa gayon, dahil sa pagkakaroon ng dagdag na lakas, hindi niya mapapansin ang kakaibang ito. Sa lakas na ito, sandali lamang ang itinagal niya upang matuklasan ang kakaibang bagay sa kalangitan. Nang makita ni Huxley si Alvin na nakatitig sa kakaibang lugar sa kalangitan, ipinaliwanag niya, ang ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect ay matatagpuan sa mga ulap at hamog.
Ang kagubatang ito ay maraming celestial beast na may kakayahang lumipad na walang katalinuhan. Ginagamit ito ng sekta bilang lugar ng pagsasanay para sa kanilang mga disipulo. Bahagyang tumango si Alvin habang walang pakialam na sinasabi, "Halika. Tingnan natin ang young master ng Profound Heaven Celestial Sect na nakaligtas sa atake ng Old Ancestor. Gusto kong marinig ang mga detalye kung paano siya nakaligtas." Pagkatapos niyang magsalita, isang nakakatakot na celestial origin energy ang lumabas sa kanyang katawan at marahang binalot sina Huxley at Tanya. Sa isang kisap mata, tila nawala na sa ere ang tatlo. Sa sumunod na sandali, ang tatlo ay nakarating na sa langit 10,000 metro sa itaas ng kagubatan at dumaan sa hamog mula sa formation ng Profound Heaven Celestial Sect. Ang formation na ito ay maituturing na unang patong ng depensa ng Profound Heaven Celestial Sect. Kung may isang tagalabas na sumugod, kahit na ito ay isang one basic Celestial King, matutukoy pa rin siya ng formation. Gayunpaman, dahil si Alvin ay parang isang 8 trigram Celestial King na ngayon, madali siyang nakalakad papasok sa depensibong formation na parang sarili niyang bakuran. Pagpasok pa lang ng tatlo sa formation at sa Profound Heaven Celestial Sect, si Tanya, na nagising mula sa paglilinang ilang araw na ang nakalipas, ay nagsabi. Kapatid na Alvin, ang ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect ay tila mas malakas kaysa sa Tayi Celestial Sect. Ngumiti lamang si Huxley nang marinig ang mga salita ni Tanya. Nasanay na siya sa prangka nitong pagsasalita. Tiningnan ni Alvin ang ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect nang may nagniningning na mga mata habang sinasabi, ito ang pinakamalakas na sekta sa 6 na timog silangang rehiyon. Natural lang na magiging kahanga-hanga ang kanilang ari-arian. Tunay ngang kahanga-hanga ang lupain ng Profound Heaven Celestial Sect at ang mga tanawin nito. Ang lupain ay binubuo ng magagandang isla na nakasabit sa ere. Gayunpaman, magkakaiba ang bawat isla. Ang tanging pagkakatulad nila ay ang lahat ng mga ito ay napakaganda ng pagkakagawa. Elder Huxley, napakalayo ng nilakbay namin para lang bisitahin ang Profound Heaven Celestial Sect. Bakit hindi mo i-anunsyo ng maayos ang pagdating ng Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect? Tanong ni Alvin. Sa kabila ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nakakatakot at matulis. Nang unang malaman ni Alvin na si Stanley, ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect, ay pinagplanuhan at hindi makatarungang sinisi sa pagkamatay ni Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, isang apoy ng puot ang nagliyab sa kanyang puso. Si Stanley ay dumanas ng napakalaking kawalan ng katarungan. Bagamat hindi siya masyadong malapit kay Stanley, hindi siya inabuso ng Tayi Celestial Sect. Sa makatuwid, kung may magagawa siya, hindi siya tatayo lamang at magpipigil sa bagay na ito. Sige. Inaasahan na ni Huxley ang mga salitang ito mula kay Alvin. Kaya naman, hindi siya nagatubili at ibinuhos ang kanyang celestial origin energy sa kanyang boses bago niya malakas na ibalita ang kanilang pagdating. Ang Supreme Elder at Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect, sina Huxley at Alvin, ay bumisita sa Profound Heaven Celestial Sect. Malinaw na umalangaw-ngaw ang boses ni Huxley sa buong estate ng Profound Heaven Celestial Sect na nagdulot ng kaguluhan. Tutal, malinaw na sumugod sila ng hindi inimbitahan. Kung nasa labas sila ng formation, kahit ang boses ng isang 10-direction Celestial Duke ay mahirap marinig sa estate. Bukod sa pagiging isang depensibong formation, ang formation ay mayroon ding soundproofing effect. Tanging ang mga Celestial King lamang ang madaling makakapag-project ng kanilang mga boses sa estate ng Profound Heaven Celestial Sect. Nagsimulang mag-usap ang mga disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect nang marinig nila ang boses ni Huxley. Puno ng paghamak ang kanilang mga boses habang nag-uusap sila. Ang Supreme Elder ng Tayi Celestial Sect, si Huxley. Ang dating kaliwang tagapangalaga na kamakailan lamang ay nakalusot at naging isang 7-star Celestial Duke. Sa palagay ko ay hindi sila inimbitahan ng sekta natin dito at hindi rin nila ipinaalam sa atin ang kanilang balak na bumisita ng maaga. Kaya hindi lang sila dumating ng hindi inimbitahan, kundi sumugod din sila papasok sa lupain ng ating sekta. May napangisi. Isa lang yang walang kwentang 7-star Celestial Duke. Ang tapang naman. Mukhang isinama niya si Alvin, ang Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect. Maaari kayang si Alvin ang pinagmumula ng kanyang tiwala.
May nagsabi ng may panguyam, kahit ang dating pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon, si Chadwick, ay kinailangang maghintay sa labas bago imbitahan. Kahit na pinalitan na ni Alvin si Chadwick bilang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist, wala pa siyang kwalipikasyon para pumasok ng walang paunang abiso. Samantala, tumaas ang kilay ni Emmer nang marinig niya ang boses ni Huxley. Huxley. Alvin. Bakit sila pumunta? Base sa paraan ng kanilang pagpasok ng walang palm, malinaw na wala sila rito para sa isang palakaibigang pagbisita. Gayunpaman, hindi siya naabala. Hindi man lang niya sila personal na tinanggap. Tutal, kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang katayuan. Sa kabilang banda, ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect ay walang pag-aalinlangan na pumunta kina Alvin at Huxley. Halika! Tingnan natin si Huxley ng Taiyi Celestial Sect. Gusto ko talagang makita kung saan niya nakukuha ang kumpiyansa para pasukin ng walang pakundangan ang ari-arian ng ating Profound Heaven Celestial Sect. Kahit isang simpleng 7-star Celestial Duke ay nangangahas na kumilos ng walang pakundangan. Tingnan natin kung mapapanatili niya ang kanyang kayabangan sa harap ko, isang 8 trigram Celestial Duke. Akala niya ba ay kaya niyang pumasok sa ating lupain na parang bakuran niya ito dahil lang sa kasama niya ang batang kinikilala bilang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon. Gusto kong makita kung paano niya ipapaliwanag sa atin ang kawalang galang niya. 2,911. Ang ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect ay binubuo ng isang kumpol ng mga lumulutang na isla. Ang mga lumulutang na isla ay mukhang marilag. Mukhang isang sagradong utopia kung saan naninirahan ang mga Diyos at Diyosa. Sa pinakamataas na punto ng ari-arian, mayroong 3 mas maliliit na lumulutang na isla. Ang bawat isa sa mga isla ay naglalaman ng isang tirahan na may patio at napapalibutan ng isang tanawin ng malalagang puno at magagandang bulaklak. Ang kataas-taasang elder at punong celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect, sina Huxley at Alvin, ay narito upang makipagkita sa pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect. Ang boses ni Huxley, ang kataas-taasang elder ng Taiyi Celestial Sect, ay umalangaw-ngaw sa buong lupain ng Profound Heaven Celestial Sect. Ang kanyang boses ay nakakuha ng atensyon ng 3 taong nakatira ng magkakahiwalay sa 3 maliliit na isla sa tuktok, pansamantalang naantala ang kanilang mga aktibidad. Si Huxley. Ang dating kaliwang tagapangalaga ng Taiyi Celestial Sect ng Wasteland na nagkaroon ng tagumpay at naging isang 7-star Celestial Duke ilang taon na ang nakalilipas. Bulong ng isang matandang lalaki sa sarili habang humihigop ng tsaa sa kanyang patio. Payat ang matandang lalaki. Ang mahabang puting roba na suot niya ay nagmukha siyang isang eksperto sa pakikipaglaban. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang hindi niya pinapansin si Huxley. Sa isa pang maliit na isla, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakahiga sa damuhan sa looban, natutulog. Mabilis siyang bumangon nang marinig niya ang boses ni Huxley. Kumaway sa ere ang kanyang asul na roba habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Bumulong siya ng malalim, isang simpleng 7-star Celestial Duke ang nangahas na maghanap ng gulo sa Profound Heaven Celestial Sect. Sawang-sawa na ba siyang mabuhay? Sa ikatlong isla sa tuktok ng Profound Heaven Celestial Sect, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaberde ang nagdidilig ng mga bulaklak sa kanyang patio. Sandali siyang tumigil nang marinig niya ang boses ni Huxley bago niya ipinagpatuloy ang tahimik na pagdidilig ng kanyang mga bulaklak. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng kanyang mukha mula simula hanggang katapusan. Parang kahit gumuho ang isang bundok sa harap niya, mananatili pa rin siyang hindi maaapektuhan. Ang 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na naninirahan sa 2 sa 3 maliliit na lumulutang na isla sa tuktok ng ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect ay magkaparehong kambal. Sa kabila ng kanilang magkatulad na anyo, hindi mahirap silang paghiwalayin batay sa kanilang tindig at mga aura na kanilang inilalabas. Samantala, sa pinakaloob na bahagi ng ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect. Pagkatapos magsalita ni Huxley, isang grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect ang lumitaw at pinalibutan sina Huxley, Alvin, at Tanya.
Bahid ng takot ang makikita sa kaibuturan ng kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Huxley. Bagamat ang isang 7-star Celestial Duke na tulad ni Huxley ay hinahamak ng mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect, ang mga nagpapatrulyang disipulong ito ay walang kapantay kay Huxley. Madali silang mapapatay ng isang 7-star Celestial Duke sa isang kisap mata lang. Alam ng mga disipulo na isinasapanganib nila ang kanilang buhay sa pagpunta rito upang harapin si Huxley. Gayunpaman, kailangan nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Kung hindi, sila ay pagagalitin ng mga elder ng Profound Heaven Celestial Sect. Base sa tono ng kanyang boses, malinaw na ang kataas-taasang elder ng Taiyi Celestial Sect ay dumating upang maghanap ng gulo. Sa ngalan ng Profound Heaven Celestial Sect, dalangin ko na huwag siyang kumilos ng pabaya at atakihin tayo ng biglaan. Same time na nanalangin ang isa sa mga nagpapatrulyang disipulo habang bumabalot ang pagkabalisa at takot. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, ang tunog ng pag-ungol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa hangin habang isang grupo ng mga tao ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon ng ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect. Nang makita ito, ang mga nagpapatrulyang disipulo ay nakahinga ng maluwag. Di nagtagal, ang kanilang mga mata ay napuno ng paghamak, at ang kanilang mga ekspresyon ay mayabang nang tumingin sila kay Huxley. Ang takot sa kanilang mga mata ay tuluyang nawala. Nandito na si Elder Hong. Isa siyang 8-trigram Celestial Duke. Nandito rin si Elder Chi. Isa rin siyang 8-trigram Celestial Duke. Elder Huang, Elder Qiu, Elder Chen. Nandito rin ang 7-star Celestial Dukes ng ating sekta. Huxley, pumasok siya sa ating Profound Heaven Celestial Sect. Ang kanyang maling pag-uugali ay itinuturing na isang malaking pagkakamali sa lahat ng sekta. Tumaas ang moral ng mga disipulo nang dumating ang matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect. Ngayong tila nagbago na ang takbo ng sitwasyon, nagsimula na silang maawa sa tatlo mula sa Taiyi Celestial Sect. Dalawang lalaki ang nangunguna sa grupo ng mga matataas na opisyal mula sa Profound Heaven Celestial Sect. Sila ay isang matandang lalaki at isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng mahabang berdeng damit. Malungkot at malamig ang kanyang ekspresyon. Tinawag ng mga disipulo ang matandang lalaki bilang Elder Hong, isa sa mga 8-trigram Celestial Duke ng Profound Heaven Celestial Sect. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakasuot ng mapusyaw na abuhing damit. Mayroon siyang malajade na kutis. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Huxley. Tinawag siya ng mga disipulo bilang Elder Chi. Isa rin siyang 8-trigram Celestial Duke. Huxley, bilang kataas-taasang elder ng Taiyi Celestial Sect, dapat mong malaman na nilabag mo ang mga patakaran nang sumugod ka sa ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect. Mas mabuting magpaliwanag ka. Malamig na sabi ni Elder Hong habang nakatitig kay Huxley. Tama. Singit ni Elder Chi habang tinatitigan si Huxley. Huxley, bilang isang Supreme Elder, dapat mong malaman na ang trespassing ay isang malaking maling gawain, hindi ba? Naniniwala akong magagalit din Taiyi Celestial Sect kung may mga taong trespassing sa kanilang ari-arian, hindi ba? Lumambot ang kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Pagkatapos magsalita ni na Elder Hong at Elder Chi, ang mga elder sa likuran nila ay nagsimulang magsalita ng sunod-sunod sa galit habang nakatitig sila kay Huxley. Kumislap ang kanilang hanggaring pumatay habang nagsasalita sila. Huxley. Kung hindi mo kami bibigyan ng kasiyasyang paliwanag ngayon, hindi namin hahayaang matapos ang bagay na ito. Tama. Kahit wala sina Elder Hong at Elder Chi, kaya ka pa rin naming ikulong sa Profound Heaven Celestial Sect. Huxley, dapat kang magbayad para sa trespassing. Bahagyang nagulat si Taytay sa kanilang lantaran na puot. Direkta nila siyang inakusahan ng maling pag-uugali ng walang anumang pagtatangkang maging diplomatiko. Gayunpaman, hindi niya sila pinansin at umatras sa tabi ni Alvin sa isang iglap. Natulala ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect nang makita nila ito. Base sa mga kilos ni Huxley, tila si Alvin ang pinuno ng tatlo. Sa sandaling ito, humakbang si Alvin at casual na sinabi, ang maling gawain ngayon ay walang kinalaman kay Elder Tai.
Ako ang nagmungkahi na sumugod sa ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect. Ako, si Alvin, ay pumunta ngayon para lamang sa isang layunin, at isang layunin lamang. Gusto kong pakinggan ang inyong batang Panginoon, si Rodel, na isalaysay kung paano siya nakaligtas ng si Stanley, ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect, ay di umano'y tinangka siyang patayin. Malamig na umislap ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Isang kaguluhan ang sumiklab sa mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect pagkatapos magsalita ni Alvin. Ikaw ba ang nagmungkahi ng pagpasok ng walang pahintulot sa ari-arian ng ating Profound Heaven Celestial Sect? May kakayahan ka ba para gawin ang isang bagay na tulad niyan? Tama. Kahit na isa kang pambihirang henyo sa alchemy, isa ka lamang simpleng overarching heavenly supreme celestial. Imposible para sa isang maliit na overarching heavenly supreme celestial na tulad mo na masira ang depensibong formation ng aming sekta. Sa tingin mo ba ay tanga kami? Ngumisi ang mga matataas na opisyal habang tinitingnan si Alvin na parang isang tanga. Patuloy nila siyang kinutya. Hoy, hindi mo pa ba narinig ang balita mula sa Blissful Sect? Nagsinungaling si Master Darfield mula sa Tayi Celestial Sect na galing siya sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Nabalitaan ko na. Paano natin mapagkakatiwalaan ang mga salita ng isang sinungaling? Isa siyang sinungaling. Nanatiling hindi naapektuhan si Alvin sa kanilang mga sinabi. Sa kabila ng pagiging walang pakialam sa kanyang tono, nang magsalita siya, natabunan ng kanyang boses ang ingay mula sa matataas na opisyal. Bibigyan ko kayo ng 3 hininga. Sa loob ng 3 hininga, kung walang tatawag kay Rodel, papatayin ko ang isa sa inyo. Patuloy kong papatayin ang isa sa inyo ng paisa-isa hanggang sa ipatawag ang batang Panginoon. Napakawalang galang niyang sinabi na parang may sinasabi siyang walang kabuluhan. Tahimik ang buong lugar na parang sementeryo pagkasabi ni Alvin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawa ng malakas ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect nang makabawi sila ng katinoan. Nakakainis talaga to. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Sabi niya, kung hindi natin tatawagan ang Young Master dito pagkatapos ng 3 paghinga, papatayin niya tayo isa-isa hanggang sa pumayag tayo sa gusto niya. 2,912. Tumawa ng malakas ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Namuo ang paghamak sa kanilang mga mata habang kinukutya nila si Alvin. Bagamat nanatiling tahimik sina Elder Hong at Elder Chi, ang 2 trigram Celestial Duke mula sa Profound Heaven Celestial Sect, ramdam na ramdam din ang kanilang paghamak. Saan kaya nakakuha ng lakas ng loob ang maliit na overarching heavenly supreme celestial na ito para magsalita ng ganoong kalokohan? Baliw na siguro siya. Isa lamang siyang simpleng pangkalahatang kataas-taasang langit, ngunit may lakas pa rin siya ng loob na magbanta ng kamatayan sa atin. Iniisip ko pagkatapos ng 3 paghinga, sino sa atin ang sa tingin niya ay kaya niyang patayin? Makikita natin sa loob ng 2 paghinga pa. Kasabay nito, palihim na nag-usap ang mga nagpapatrulyang disipulo. Karamihan sa kanila ay nag-isip na si Alvin ay labis na nagpahalaga sa sarili at malapit ng magdusa sa mga bunga ng kanyang kayabangan. Kaya, siya ang Chief Alchemist Celestial mula sa Tayi Celestial Sect, si Alvin. Ang pinakasikat na tao sa 6 Southeastern Regions noong Alchemy Conference. Tama. Siya nga. Kinikilala siya bilang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon. Sinasabi rin na isa siyang overarching heavenly supreme celestial kahit hindi pa siya umaabot sa edad na 100. Hindi may kakaila na tunay siyang kahanga-hanga dahil nakamit niya ang ganitong mga tagumpay sa alchemy at sa kanyang cultivation base. Gayunpaman, sa huli, isa pa rin siyang overarching heavenly supreme celestial. Bakit siya ganoon ka-confident? Binyantaan niya lang napapatayin ang mga matatanda kung hindi nila susundin ang kanyang kahilingan. Baliw ba siya? Bago pa man nabunyag ng Blissful Sect ang tunay niyang pagkatao, nag-aalala na ang mga elder sa kanya. Gayunpaman, matapos nilang malaman na isa lamang siyang transcender, hindi na sila nag-aalala. Hinahanap niya ang kamatayan.
Hindi ba niya alam na masusing inimbestigahan at inilantad ng blissful sect ang kanyang pinagmulan at pagkakakilanlan? Sigurado akong wala siyang alam. Kung hindi, paano siya magiging ganito ka-arrogant? Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Alvin. Tapos na ang oras. Bagamat hindi siya nagsalita ng malakas, natabunan ng kanyang boses ang ingay sa kanyang paligid. Ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect ay tumingin kay Alvin ng mayabang at paghamak. Isa sa mga elder ang humakbang paarap at nagsabing, tama iyan. Tapos na ang oras. Sino kaya sa amin ang papatayin mo? Patuloy niyang sinabi ng may pangungutya sa mga elder mula sa Profound Heaven Celestial Sect, ang isang 6 combination Celestial Duke na katulad ko ay itinuturing na pangkaraniwan. Bakit hindi mo ako subukan? Nang makita ito, umiling si Huxley at bumulong ng malalim, isang grupo ng mga hanggal. Isang alon ng awa ang bumalot sa kanyang puso habang tinitingnan niya ang mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect. Naawa siya sa kanilang kamangmangan. Tumingin si Alvin sa elder na nagsalita habang ang mga mata nito ay kumikislap na may balak pumatay. Sa totoo lang, mahirap pumili ng isa. Dahil hindi ka na makapaghintay at nagboluntaryo, masaya akong tuparin ang iyong kahilingan. Pagkatapos magsalita ni Alvin, biglang ikinulong ng 6 combination Celestial Duke ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Namula ang kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay nabalot ng sakit. Gulat na napanood ng ibang mga elder mula sa Profound Heaven Celestial Sect ang kanilang mga ekspresyon nang biglang nagbago. Anong nangyayari? Bigla. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang 6 combination Celestial Duke mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay sumabog at naging ambon ng dugo. Tanging isang spatial ring lamang ang makikita sa gitna ng ambon ng dugo. Pinanood nila ang isang alon ng enerhiya na nagdala ng spatial ring kay Alvin bago niya itinago ang spatial ring. Nang makabawi ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect, huminga sila ng malalim. Gumapang ang takot sa kanilang mga puso at kumislap sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin. Samantala, sina Elder Hong at Elder Chi, ang dalawang 8 trigram Celestial Dukes mula sa Profound Heaven Celestial Sect, ay nagmamadaling sinuri ang kanilang paligid upang maghanap ng mga nakatagong powerhouse. Kumbinsido silang ito ay gawa ng isang nakatagong powerhouse. Madali para sa kanila na patayin ang isang 6 combination Celestial Duke gamit ang kanilang mga cultivation base, ngunit imposible para sa kanila na hindi mag-iwan ng anumang bakas. Tanging ang isang taong mayroong cultivation base ng ating sect leader, kahit papaano, ang makakapatay ng isang 6 combination Celestial Duke nang walang iniiwang bakas, tama ba? Tanong ni Elder Hong kay Elder Chi gamit ang voice transmission. Sa loob-loob niya ay takot na takot siya. Natatakot ako. Tanging isang 9 Palaces Celestial Duke o isang mas malakas na tao lamang ang kayang pumatay ng isang 6 combination Celestial Duke sa ganitong paraan. Hindi kami sapat na mapagmatsyag, kaya hindi namin nahuli ang kanyang mga galaw. Sagot ni Elder Chi sa pamamagitan ng voice transmission. Sa kanyang palagay, bilang isang 8 trigram Celestial Duke, makukuha niya ang mga galaw ng isang 9 Palaces Celestial Duke hanggat nananatili siyang alerto. Kumbinsido rin siya na ang nakatagong powerhouse na pumatay sa 6 combination Celestial Duke ng kanilang sect ay isang 9 Palaces Celestial Duke lamang, isang ranggo lamang na mas mataas sa kanila. Samantala, ang mga nagpapatrulyang disipulo ay natigilan at hindi makapaniwala. Nawala ang pangungutya sa kanilang mga mata nang muling tumingin sila kay Alvin. Anong nangyari? Patay na. Patay na ang matanda. Si Elder Pong ay isang 6 combination Celestial Duke, tama ba? Sumabog lang siya at namatay. Pinatay ba siya ni Alvin? Di nagtagal, napansin ng mga nagpapatrulyang disipulo na sina Elder Hong, Elder Chi, at ang iba pang mga elder ay tila tumitingin sa kanilang paligid, at napagtanto nila ito. Siguro isa itong palihim na pag-atake mula sa isang nakatagong makapangyarihang nilalang. Gayunpaman, bakit mayroong ganitong kapangyarihan kay Alvin? Hindi ba napatunayan ng blissful sect na nagsisinungaling si Alvin na nagmula siya sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar? Tama.
Pero, paano mo pa ipapaliwanag ang nangyari kanina? Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga nagpapatrulyang disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect ang nalito, kundi pati na rin ang mga matataas na opisyal. Sa kabila ng pagkamatay ng 6 Combination Celestial Duke, tila nakalimutan na ng mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect ang kahilingan ni Alvin na ipatawag nila si Rodel, ang Young Master ng Profound Heaven Celestial Sect. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Nauubusan na siya ng pasensya. Sige. 3 paghinga pa ang lumipas. Kanina, binaliwala ng mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect ang mga banta sa buhay ni Alvin. Gayunpaman, matapos masaksihan ang pagkamatay ng isang elder, isang 6 Combination Celestial Duke, sinimulan nila itong seryosohin. Nang marinig nilang muli ang boses ni Alvin, parang bumulong ang Grim Reaper sa kanilang mga tainga. Nanginig ang kanilang mga gulugod, at ang kanilang mga mukha ay naging kasing puti ng isang papel. Ngumisi si Alvin. Nawala siya sa paningin, at tanging mga imahe na lamang ang naiwan sa kanyang likuran. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Elder Hong. Nang makita ito, sa wakas ay napagtanto ng mga tao ng Profound Heaven Celestial Sect na walang mga nakatagong makapangyarihang kapangyarihan na nagpoprotekta kay Alvin sa dilim. Kagagawan lang ito ni Alvin noon pa man. Tunay nga, sinadya ni Alvin na gumawa ng isang hakbang upang maipakitang malinaw na walang nakatagong kapangyarihan. Tumayo siya sa harap ni Elder Hong at malamig na sinabi, isang 8 trigram Celestial Duke. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Elder Hong. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang nakatingin kay Alvin. Ang bilis niya. Si Elder Chi nakakabalik lang sa kanyang katinoan ay natakot nang makita si Alvin na nakatayo sa harap ni Elder Hong. 2,913. Isang 8 trigram Celestial Duke. Walang pakialam na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Elder Hong, isa sa 8 trigram Celestial Dukes ng Profound Heaven Celestial Sect. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni na Elder Hong at Elder Chi nang lumitaw si Alvin sa harap ni Elder Hong. Swoosh! Swoosh! Walang anumang babala, isang guhit ng lilang liwanag ang sumilay mula kay Alvin na parang lilang laso patungo kay Elder Hong at pinagdikit ang kanyang mga kamay at binti. Natigilan ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect, at nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita nila si Elder Hong na nahihirapan ngunit walang saysay na makawala sa pagkakagapos ng lilang enerhiya. Gayun din, ang mga nagpapatrulyang disipulo mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay nabigla rin. Paano nangyari yun? Sus Mariosep. Nanaginip ba ako? Si Alvin, isang kilang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang mula sa Taiyi Celestial Sect, ay nagawang pigilan ang paggalaw ni Elder Hong. Base sa ekspresyon ni Elder Hong, tila nahihirapan siyang makawala. Hindi ba't isa lamang siyang overarching Heavenly Supreme Celestial? Paano magkakaroon ng ganito kalakas ang isang simpleng overarching Heavenly Supreme Celestial? Isa itong biro. Nakakapangilabot ito. Sa sandaling ito, may bahid ng takot na sumilay sa mga mata ni Elder Chi habang tinatanong niya si Alvin, ay ikaw ba ang pumatay sa 6 Combination Celestial Duke ng ating sect? Napagtanto niya ngayon na ang 6 Combination Celestial Duke ay hindi pinatay ng isang nakatagong powerhouse na nagpoprotekta kay Alvin. Malinaw na ang binata na nakasuot ng lila, ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, ang pumatay sa Elder. Bukod dito, malinaw na si Alvin ay isang 10 Direction Celestial Duke, kahit papaano, dahil nagawa niyang pigilan si Elder Hong nang walang kahirap-hirap. Imposible kahit para sa isang 9 Palaces Celestial Duke na gawing ganap na walang magawa si Elder Hong. Alam na alam niya ito dahil ang kanyang lakas at ang lakas ni Elder Hong ay pantay. Walang paraan na si Alvin ay isang maliit na overarching Heavenly Supreme Celestial. Hindi man lang sumagi sa isip niya na si Alvin ay isang Celestial King. Kung tutuusin, ang isang 10 Direction Celestial Duke na wala pang 100 taong gulang ay sapat na nakakatakot. Ang isang hari sa langit na wala pa sa 100 taong gulang ay sadyang katawa-tawa kaya hindi man lang sumagi sa isip niya iyon. Nang maharap sa tanong ni Elder Chi, bahagyang lumingon si Alvin at tumingin sa kanya. Ano sa palagay mo?
Sisigot na sana si Elder Chi nang pilit na itinulak ni Alvin ang kanang kamay niya kay Elder Hong na nakagapos. Hindi. Malungkot na sigaw ni Elder Hong. Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong lupain ng Profound Heaven Celestial Sect. Malinaw na nakita ng mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect ang isang lilang apoy na tila celestial origin energy na lumalabas mula sa kamay ni Alvin bago nito nilamon si Elder Hong. Nang mawala ang lilang apoy, isang spatial ring na lamang ang nakalutang sa lugar kung saan nakatayo si Elder Hong ilang sandali lang ang nakalipas. Nang makabawi sa katinoan si Elder Chi at ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect, sila ay nabigla ng husto. Matapos itabi ni Alvin ang spatial ring, tinitigan niya ng matalim si Elder Chi at sinabing, pagkatapos ng 3 paghinga, kung wala pa ring gustong ipatawag ang batang Panginoon dito, ipagpapatuloy ko ang pagpatay. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, seryosong tiningnan ni Elder Chi si Alvin bago niya sinabi, Master Darfield, ang pinuno ng ating sekta ay sinentensyahan ang batang Panginoon ng 10 taon sa closed-door cultivation sa Profound Heaven Limit upang pagnilayan ang kanyang pagkakamali. Ito ay nagsisilbing tanda ng paggalang sa pagkamatay ng matandang ninunong si Stanley. Isang closed-door cultivation bilang parusa. 10 taon. Bahagyang nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Elder Chi. Pagkatapos, napangisi siya habang lamig na sinabi, kalokohan. Ang sect leader na si Emer ay talagang mahusay sa pagpapaganda ng mga bagay-bagay. Ano ang pagkakaiba ng 10 taon ng closed-door cultivation at walang parusa? Pagkatapos ng isang atake, muling kumislap ang mga mata ni Alvin na may hangering pumatay habang nakatingin kay Elder Chi. Sabi niya, 3 paghinga pa ang lumipas. Agad na namutla ang mukha ni Elder Chi nang maramdaman niya ang balak na pumatay ni Alvin. Papatayin na sana ni Alvin si Elder Chi nang may ilang galit na boses na sabay-sabay na sumigaw mula sa malayo. Tumigil ka agad. Tumigil ka. Kasabay nito, 3 figure ang kumilos ng napakabilis at lumitaw sa harap ni Alvin, pinuprotektahan si Elder Chi, sa isang kisap mata lamang. Pagbati, mga matandang ninuno. Sigaw ni Elder Chi sa ginhawa. Halos mamatay siya sa takot kay Alvin. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya nang lumitaw ang 3 lalaki. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang yumuko at batiin ang 3. Ang 3 ay binubuo ng isang matandang lalaki at 2 lalaking nasa katanghaliang gulang. Payat ang matandang lalaki at nakasuot ng mahabang puting damit. Mukha siyang eksperto sa martial arts. Ang 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na may magkaparehong anyo ay malinaw na kambal. Ang isa ay nakasuot ng asul na damit habang ang isa naman ay nakasuot ng berdeng damit. Ang 3 lalaking ito ay walang iba kundi ang mga lumang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect. Silang 3 ay mga 10 Direction Celestial Duke. Sila ang mga haligi ng sekta at ang dahilan kung bakit ang sekta ay itinuturing na pinakamalakas na sekta sa 6 na Timog Silangang rehiyon. Pagbati, mga matandang ninuno. Sabay-sabay na binati ng matataas na opisyal at ng mga disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect ang 3. Swoosh! Sa sandaling ito, isa pang figure ang lumipad sa kalangitan bago lumitaw sa pinangyarihan. Medyo pamilyar kay Alvin ang figure. Hindi nagtagal at nakilala niya ito bago dumating. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na malamig na kumikislap. Emer, ang pinuno ng sekta ng Profound Heaven Celestial Sect. Sa katunayan, si Emer iyon, ang pinuno ng sekta ng Profound Heaven Celestial Sect. Si Emer ang pumatay kay Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Pagbati, nakatatandang tiyuhin at nakababatang tiyuhin, bati ni Emer sa 3 lalaki sabay yuko pagkarating niya sa likuran nila. Ang nakatatandang tiyuhin na tinutukoy niya ay ang medyo mukhang bata na matandang lalaki, at ang kambal ay ang kanyang mga nakababatang tiyuhin. Pagkatapos noon, si Elder Chi, ang iba pang matataas na opisyal, at ang mga disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect ay yumuko at bumati kay Emer. Pagbati, pinuno ng sekta. Dumating sina Emer at ang 3 matatandang ninuno matapos nilang marinig ang malungkot na sigaw ni Elder Hong. Sa sandaling ito, natapos na ni Elder Chi ang pagsasalaysay ng nangyari, dahilan para biglang magbago ang ekspresyon ng 4 na bagong dating.
Base sa mga sinabi ni Elder Chi, tila si Alvin ay isang 10 Direction Celestial Duke, kahit papaano. Si Alvin ay isang 10 Direction Celestial Duke. Lumunok si Emmer bago humakbang paarap. Tumingin siya kay Alvin at same time na sinabi, Master Darfield. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa pagkamatay ng matandang ninunong si Stanley. Inakala kong pinatay niya ang anak ko noong panahong iyon. Gayunpaman, nang matuklasan kong nakaligtas ang anak ko, nakaramdam ako ng pagkakasala. Kaya naman, ipinadala ko ang aking mga tauhan sa Tai Celestial Sect upang mag-alok ng bayad pinsala para sa bagay na ito. Sa kasamaang palad, tinanggihan ito ng pinuno ng sect ng Tai Celestial Sect. Tungkol sa bagay na ito, ang Profound Heaven Celestial Sect ang may kasalanan. Kung may kahilingan ang Tai Celestial Sect, hanggat kaya ito ng sect, tiyak na tutuparin namin ito. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na handa siyang makipagkompromiso. Bagamat medyo nagdududa pa rin siya sa lakas ni Alvin, batay sa mga reaksyon ng mga tao sa paligid, maaari lamang niya itong tanggapin ng may pag-aalinlangan. Kahilingan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Emmer. Si Sect Leader Bai ay talagang prangka at tapat tungkol sa bagay na ito. Ngayong nabanggit mo na, mayroon akong kahilingan. Naniniwala akong hindi naman ganoon kalaki ang aking kahilingan, at hindi ito dapat magdulot ng anumang problema kay Sect Leader Bale o sa Profound Heaven Celestial Sect. Maaari ko bang malaman kung ano ang kahilingan? Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa puso ni Emmer nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Gusto kong ipatawag ng Profound Heaven Celestial Sect si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, dito. Kung hindi ako nagkakamali, anak mo si Rodel, tama ba, Sect Leader Bale? Hindi naman mahirap para sa iyo na ipatawag siya, tama ba? Tanong ni Alvin habang nakatingin ng matalim kay Emmer. Kumunat ang noo ni Emmer nang marinig ang kahilingan ni Alvin. Nang nag-aalangan si Emmer sa kahilingan ni Alvin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit berde, isa sa 3 matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, ay napangisi. Nagyelo ang kanyang tingin habang nakatingin kay Alvin. Parang maaga dumating ang taglamig. 2,914. Matapos ipaalam sa kanyang nasasakupan na si Alvin ay malamang na isang 10 Directions Celestial Duke, alam ni Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, na kahit na ang sect ay may 3 10 Directions Celestial Dukes, maaaring hindi nila mapapatay si Alvin. Bukod dito, paano naging posible para sa isang 10 Directions Celestial Duke na wala pang 100 taong gulang na nagmula sa isang ordinaryong pamilya? Ano ang posibilidad na ang isang taong tulad niya ay isang transcender? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa kanya. Alam niya na kahit na mapatay ng Profound Heaven Celestial Sect si Alvin, kailangan nilang isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Dahil dito, nag-alok na siyang makipagkompromiso kanina. Umaasa siyang malulutas ito ng mapayapa. Gayunpaman, ang kahilingan ni Alvin na ipatawag si Rodel, ang kanyang anak, dito ay katumbas ng paghiling sa kanya na pumili sa pagitan ng buhay ng kanyang anak at ng kapakanan ng sect. Isa sa kambal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaberde at isa ring matandang nuno ng Profound Heaven Celestial Sect, ay napangisi bago sinabing, Master Darfield, ang aking nakababatang pamangkin ay naging mapagbigay sa iyo, ngunit lumampas ka sa hangganan. Nagsalita siya dahil alam niyang nasa isang problema si Emmer. Lumampas na ba ako sa linya? Tumawa ng malakas si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Bakit ka tumatawa? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaberde. Kumunat ang kanyang ekspresyon bago ito naging parang nagyayelo. Bakit ako tumatawa? Kailangan ko bang magulat sa iyo? Walang pakialam na sagot ni Alvin habang sandaling sumulyap sa lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Nag-alab ang galit sa puso ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Galit na galit siya sa mga sinabi ni Alvin. Simula nang makalusot siya at maging isang 10 Directions Celestial Duke at ang Old Ancestor ng Profound Heaven Celestial Sect, hindi pa siya lantaran na nilapastangan hanggang ngayon nang makilala niya si Alvin. Sino ka sa tingin mo? Dagdag muli ni Alvin.
Ang mga salitang ito ay nagpasiklab ng apoy ng puot na nag-uumapo sa puso ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang. Ito ang dayami na Samire sa likod ng kamelyo. Tuluyan niyang nawala ng kontrol sa kanyang galit. Galit na sabi niya, walang hiya. Paano mo ako nagawang kausapin ng bastos? Ako, si Morley Blackwell, ay gustong-gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin, ikaw na batang to. Pagkatapos niyang magsalita, ang lilang celestial origin energy ay biglang bumulwak at lumabas sa kanyang katawan bago siya nabalutan ng isang lilang apoy. Inihagis niya ang triplet trait Duke Grade Divine Ability ng Profound Heaven Celestial Sect, ang Eastern Purple Chi. Ito ang divine ability na nakuha ni Alvin mula sa Profound Heaven Celestial Sect noong Alchemy Conference. Brat, narito na ako. Umalangaw-ngaw sa ere ang boses ng lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang habang ang kanyang celestial origin energy ay natipon at naging isang higanteng lilang espada. Ang lilang espada ay naglayag sa ere na parang palasong inilabas mula sa pana nito patungo kay Alvin. Nag-iwan ito ng mga alon habang lumilipad ito sa ere. Swoosh! 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 Ang napakalaking lilang espada ay biglang nahati sa 10,000 lilang espadang Chinang sumugod ito patungo kay Alvin bago sila muling nagsama. Gayunpaman, hindi tulad ng dati nitong higanteng anyo, lumiit ito sa laki na mas maliit pa kaysa sa pinakamaliit na espadang Chi. Ang kulay nito ay naging lila rin ng napakadilim na halos itim na. Whoosh! Ang bilis nito ay tumaas sa nakababahalang bilis. Tila mas mabilis pa ito kaysa sa kaya ng isang 10-direction celestial Duke matapos itong muling sumanib. Ang mga galaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit, si Morley, ay makikita lamang ng dalawa pang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect. Kahit si Emmer, isang Nine Palaces Celestial Duke, ay nakakakita lamang ng maitim na lilang liwanag mula sa espada. Kung tungkol naman kay Elder Chi, ang 8 Trigram Celestial Duke mula sa Profound Heaven Celestial Sect, sandali lamang niyang nasal ayan ang maitim na lilang liwanag bago ito naglaho ng walang bakas. Sige. Hindi inaasahan ni Alvin na si Morley ang unang aatake. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang mga labi. Kung gusto mong mamatay, masaya akong papatayin ka. Biglang lumabas ang Purple Celestial Origin Energy at binalot si Alvin. Ang kanyang dominanteng aura ay kumalat sa paligid. Ang kanyang katawan ay kumurap at naglaho sa hangin. Lalo na si Emmer, kahit ang tatlong matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect ay hindi man lang napansin ang mga galaw ni Alvin. Tila ba talagang nawala na lang sa ere si Alvin? Ito. Paano ito posible? Isa ba itong pamamaraan ng pagkawala? Sa sandaling ito, isang di nakikitang puwersa ang hamarang sa paparating na lilang itim na espadang Chi, na pilit na nagpahinto dito. Ang backlash ay nagdulot ng mga alon sa hangin na kumalat sa paligid. Bigla na lang, lumingon ang lilang itim na espadang Chi at sumugod patungo kay Morley. Si Alvin yan. Napakabilis niya. Mag-isa niyang hinarang ang atake ni Brother Morley. Nang biglang umikot ang lilang itim na espadang Chi, malabo na nakita ng dalawang matandang ninuno at ni Emmer ang isang figure sa tabi ng lilang itim na espadang Chi. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Hinawakan ni Alvin ang lilang itim na espadang Chi gamit ang kanyang kamay. Kahit gaano pa kahirap magpumlas ang lilang itim na espadang Chi, hindi ito makawala mula sa pagkakahawak ni Alvin. Whoosh! Taglay ang lilang itim na espadang Chi sa kanyang kamay, kumilos si Alvin sa bilis ng tunog at tumungo kay Morley. Sa sandaling ito, ang lakas ni Alvin ay nabawasan na sa lakas ng isang 8 Trigram Celestial King. Gayunpaman, higit pa ito sa sapat upang harapin si Morley na isang 10-direction Celestial Duke kahit na hindi gumagamit ng King Grade Celestial Weapon. Ang lakas ng isang Celestial King ay tunay ngang nakahihigit sa isang Celestial Duke. Ang isang 10-direction Celestial Duke na tulad ni Morley ay walang kapantay sa Celestial Origin Energy ng isang 8 Trigram Celestial King. Ang atake ni Morley ay parang isang lamok na nagpupumigla sa pagkakahawak ni Alvin. Natural lamang iyon dahil ang isang 10-direction Celestial Duke ay hindi maihahambing sa isang 8 Trigram Celestial King.
Isa ka sa 10 Direction Celestial Docs ng Profound Heaven Celestial Sect. Ito lang ba ang meron ka? Pang-uuyam ni Alvin nang bigla siyang lumitaw sa harap ni Morley. Itinaas niya ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa lilang itim na espadang chi. Gumamit siya ng kaunting puwersa na tuluyang nabasag ang lilang itim na espadang chi. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang kamay at tinipon ang kanyang celestial origin energy sa kanyang kamao bago niya ito iwinagayway kay Morley. Isang gininto ang anino ng Buddha ang bumalot sa kanya, at ang kanyang kamao na nababalutan ng celestial origin energy ay nagliwanag na may gininto ang liwanag. Ito ang Duke Grade Celestial Method ng Blissful Sect, ang Immobilization King Method. Ang parehong kaisip na lumitaw sa isipan ng dalawang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect habang ikinukumpas ni Alvin ang kanyang kamao. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul ay sumigaw ng may pag-aalala at takot sa sandaling ito, "Maawa po kayo, Panginoon Darfield." Nako, huli na ang lahat. Bang! Bago pa man may pagtanggol ng 10 Direction Celestial Duke na si Morley ang kanyang sarili, damapo na sa kanya ang kamao ni Alvin. Sa isang suntok pa lang, sumabog si Morley at naging parang ulap ng dugo na bumuhos mula sa langit at pininturahan ang lupa ng pula. Mukhang ang 10 Direction Celestial Duke mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay isa lamang langgam. Sabi ni Alvin habang hawak ang spatial ring ni Morley. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, unti-unting bumalik sa dati ang katinoan ng mga tao ng Profound Heaven Celestial Sect. Masyadong mabilis si Alvin para makita nila ang kanyang mga galaw kaya hindi nila masabi kung ano ang nangyari. Gayunpaman, batay sa spatial ring sa kamay ni Alvin, hindi mahirap hulaan kung ano ang nangyari. Sus Mariosep! Talaga bang pinatay ni Alvin ang matandang ninunong si Morley? Iyon. Imposible yun, di ba? Samantala, ang kakambal ni Morley, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit na isa ring matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, ay sumigaw ng buong lakas nang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid na Morley. Sa kabilang banda, lahat ng mula sa Profound Heaven Celestial Sect, kabilang si Emer at ang isa pang lumang ninuno ng sekta, ay tumingin kay Alvin ng may takot. 2,915. Habang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul, isang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, ay nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang kapatid, isang nakapangangilabot na hanggaring pumatay ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Hindi na siya makapaghintay na durugin ang mga buto ni Alvin at ikalat ang kanyang mga abo upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kakambal. Muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang ang kanyang mga mata ay lumipat sa ambon ng dugo na unti-unting kumakalat sa hangin. Si Morley ang kanyang pinakamamahal na kakambal, at pareho silang may malapit na ugnayan. Sila ay umaasa sa isa't isa mula pa noong sila ay bata pa. Matapos masaksihan ang pagkamatay ni Morley, paano siya hindi malulunod sa paghihiganti? Gayunpaman, alam din niya kung gaano siya kainakumpara kay Alvin matapos masaksihan ang pagpapakita ng lakas ni Alvin. Sa makatuwid, maaari lamang niyang pilitin na pigilan ang bagyo ng puot sa kanya. Morley. Ang ekspresyon ng matandang lalaki, isa pang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, ay lubhang nagbago nang masaksihan niya ang pagkamatay ni Morley. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot habang tinitingnan ang binata na nakasuot ng lila na pumatay sa isang 10 Direction Celestial Duke na bahagyang mas mahina lamang sa kanya. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Morley na ipagtanggol ang kanyang sarili. Batay dito, alam niyang hindi siya kayang tapatan ni Alvin. Junior Uncle Morley. Sigaw ni Emer, ang sect leader ng Profound Heaven Celestial Sect, matapos niyang makabawi sa kanyang katinoan. Gayon din, napuno rin ng takot ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Para bang nakikita niya mismo ang Grim Reaper, na nandito para anihin ang mga kaluluwa ng mga miyembro ng Profound Heaven Celestial Sect. Malinaw sa kanya kung gaano kalakas si Alvin. Tutal, kahit ang kanyang junior tiyuhin, isang 10 Direction Celestial Duke, ay madaling napatay ni Alvin. Mas lalong tumindi ang takot sa kanyang mukha nang maisip niya, kahit ang isang mala Celestial King ay hindi madaling napatay si Junior Uncle Morley.
Itong si Alvin. Maaari ba siyang maging isang Celestial King? Bagamat hindi nakita ng iba pang matataas na opisyal at mga disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect ang nangyari kanina, batay sa tensyonado na kapaligiran at biglaang pagkawala ni Morley, masasabi nilang pinatay nga ni Alvin si Morley. Gulat na gulat sila at hindi makapaniwala na ang isang binata na wala pang 100 taong gulang ay kayang patayin ang kanilang matandang ninuno na isang 10 Direction Celestial Duke sa isang kisap mata lamang. Sino ang binata na ito? Patay na. Patay na ba ang matandang ninuno na si Morley? Kaya ba ni Alvin na patayin ang matandang ninunong si Morley? Si matandang ninuno na si Morley ay isang 10 Direction Celestial Duke, pero kaya niyang patayin si matandang ninuno na si Morley ng napakabilis at walang kahirap-hirap. Kahit ang isang mala Celestial King ay hindi kayang gawin ang ganoong kagalingan, tama ba? Posible kayang isa siyang hari sa langit. Sa sandaling ito, malamig na tiningnan ni Alvin si Emmer at nagtanong sa mapang-asar na tono, pinuno ng sekta, Bale. Maaari mo bang ipatawag ang anak mo rito ngayon? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na nalungkot ang ekspresyon ni Emmer. Gayunpaman, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at sumagot, Master Darfield, kukunin ko agad ang aking anak na walang puso. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang nagtungo sa direksyon ng Profound Heaven Limit kung saan ang kanyang nag-iisang anak na si Rodel ay nasa isang saradong cultivation. Mabilis na sinabi ng matandang lalaki, isa sa mga lumang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, Master Darfield, sasamahan ko ang pinuno ng sect at sisiguraduhin kung hindi lalaban si Rodel. Natural lang, hindi pinigilan ni Alvin ang matanda. Alam niyang nag-aalala ang matanda na baka palayain ni Emmer ang kanyang anak at hayaang tumakas ang anak nito o kaya'y tumakas kasama ang anak nito. Kung mangyari iyon, alam ng matanda na tiyak na uulan ng kapahamakan ang Profound Heaven Celestial Sect. Matapos iligpit ang spatial ring ni Morley, agad na gumalaw si Alvin at bumalik sa tabi ni Tanya habang hinihintay si Emmer na dalhin ang kanyang anak na si Rodel, ang young master ng Profound Heaven Celestial Sect. Hinawakan ni Tanya ang braso ni Alvin at sumandal dito, halatang hindi natitinag sa ipinakitang lakas ni Alvin. Kahit si Huxley ay tila hindi nagulat sa lakas ni Alvin. Tutal, nasaksihan niya ang pagpatay ni Alvin kay Argus, ang matandang ninuno ng Blissful Sect, na isang 9 Palaces Celestial Duke. Bukod dito, ayon kay Alvin, pinatay din niya si Ping, ang isa pang matandang ninuno ng Blissful Sect, matapos makalusot si Ping at maging isang Celestial King. Kahit ang isang Celestial King ay walang kalaban kay Alvin, ano ang magagawa ng isang 10 Direction Celestial Duke kay Alvin? Natural lamang na si Morley ay mabilis at walang kahirap-hirap na napatay ni Alvin. Habang naghihintay ang tatlo mula sa Tai Celestial Sect, ang mga matataas na opisyal at mga disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect ay takot na takot magsalita. Paano kung hindi sinasadyang masaktan nila si Alvin at magtamo ng kanyang puot? Sila ay binalot ng pagkabalisa at takot, at ang mga damdamin ay lalong lumalakas habang unti-unting lumilipas ang panahon. Maya-maya, umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Emmer. Master Darfield, dinala ko rito ang anak ko. Lumitaw siya kasama ang isang mukhang nalilitong binata. Ang binata ay walang iba kundi si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect. Nang makita ito, ang mga matataas na opisyal at ang mga disipulo ng Profound Heaven Celestial Sect ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa ilang sandali lamang, dinala ni Emmer si Rodel sa harap ni Alvin. Alvin! Labis na nagulat si Rodel nang makita niya si Alvin. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa labas ng Profound Heaven Limit dahil nasa closed-door cultivation siya. Wala siyang ideya na si Master Darfield na binanggit ng kanyang ama ay si Alvin. Tumingin si Alvin kay Rodel na lumilipad sa ere sa harap niya at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, Young Master, nagkita tayong muli. Ikaw. Bakit ka nandito? Nauutol na tanong ni Rodel. Nararamdaman niyang may mali. Bago pa makasagot si Alvin, sumigaw si Emmer, Master Darfield. Pagkatapos, ikinwento niya ng tapat ang balak ni Rodel laban kay Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Pagkatapos noon, time niyang sinabi, Master Darfield, wala talaga akong alam-alam noon.
Ako ang may kasalanan sa pagtatanggol sa kanya kahit na nalaman ko na ang katotohanan. Kaya naman, Master Darfield, pakiusap, kunin mo na rin ang buhay ko pagkatapos mong patayin ang anak kong ito na walang pakialam para ipaghiganti ang matandang ninuno na si Stanley. Gayunpaman, hinihiling ko sa iyo na iligtas ang mga inosenteng buhay ng mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect at sa mismong sekta. Naantig ang mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect sa mga kilos at salita ni Emmer. Sunod-sunod nilang sinimulang sawayin si Rodel ng may karahasan. Leader ng sekta. Kasalanan ito lahat ng batang Panginoon. Hindi ka dapat sisihin dahil hindi mo alam ang kanyang masamang balak. Tama iyan, pinuno ng sekta. Dapat buhay ang ibayad ng batang Panginoon, pero hindi mo kailangang pasanin ang kanyang mga responsibilidad. Leader ng sekta. Matapos marinig ang mga salita ng matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect, masayang ngumiti si Emmer at sinabing, ang isang ama ay dapat managot sa mga pagkakamali ng kanyang anak. Bilang kanyang ama, kailangan ko ring panagutan ang kanyang mga ginawa. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabing, Master Darfield, dahil sa aking tunay na pagsisisi, hinihiling ko sa iyo na huwag mong patayin ang sekta at ang miyembro nito. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang celestial origin energy ay biglang tumaas at lumabas mula sa kanyang katawan. Swoosh! Bang! Sa sumunod na sandali, si Emmer ay lumipad pataas sa kalangitan na parang isang rocket na inilunsad at sumabog ng may malakas na kalabog. Kasabay nito, isang hamog ng dugo ang lumitaw at umulan nang bumagsak sa lupa ang spatial ring ni Emmer. Sa sandaling ito, may sumigaw, Master Darfield. Maya-maya, isang figure ang lumitaw sa kalangitan mula sa malayo. Hindi nagtagal at lumitaw siya sa harap ni Alvin at same time na sinabi, nagsasabi ng totoo ang pinuno ng sekta. Mapapatunayan ko iyan. Si Rodel lamang ang may pananagutan sa pagkamatay ng matandang ninunong si Stanley. Ang lalaki ay walang iba kundi si Paxton, ang kataas-taasang Duke-grade Celestial Alchemist ng Profound Heaven Celestial Sect. Siya ay isang taong pamilyar kay Alvin. Sa katunayan, noong Alchemy Conference, nag-iwan siya ng magandang impresyon kay Alvin. Junior Lolo, tulungan mo ako. Nagmamakaawa ang takot na si Rodel sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Namumutla ang mukha nito. Nalilito siya. Hindi niya maintindihan kung bakit magpapakamatay ang kanyang ama. Gayunpaman, alam niyang hindi si Alvin ang taong kaya nilang saktan. Ang nakasuot ng asul na nasa katanghaliang gulang ay si Elwood, ang kakambal ni Morley. 2,916. Ililigtas ka. Si Elwood, ang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, ay nagdadalamati pa rin sa pagkamatay ni Morley, ang kanyang kakambal. Nang marinig ang mga salita ni Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na tiningnan si Rodel. Ikaw na maliit na punk. Mabuti ang pakikitungo ko sa iyo noon, ngunit nagdala ka ng napakalaking sakuna sa aming sekta. Hindi lamang ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng iyong junior grand uncle Morley, kundi ikaw rin ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Paano mo hiniling sa akin na iligtas ka? Malapit sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang apoy ng puot sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay nag-alab habang nakatingin siya kay Rodel. Kung nakamamatay lang ang tingin, ilang beses na sana namatay si Rodel. Matapos huminga ng malalim, nagpatuloy si Elwood sa pagsasabing, papatayin na sana kita kung alam kong magdadala ka ng ganitong kapahamakan sa amin, bastos na bata ka. Puro kalokohan, namatay ang kapatid ko nang walang dahilan dahil sa iyo. Labis na nagulat si Rodel sa mga sinabi ni Elwood. Ano? Patay na si Junior Grand Uncle Morley. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki, isa ring matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, ay napangisi bago sumingit, namatay siya dahil sa iyo, ikaw na gunggong. Kung hindi mo binalak patayin si matandang ninuno Stanley mula sa Taiyi Celestial Sect, darating kaya si Master Darfield ngayon? Mamamatay kaya si Morley? Mamamatay kaya ang iyong ama? Sa aking palagay, ikaw lang ang karapat-dapat mamatay. Palagi siyang mahinahon, ngunit sa sandaling ito, nawala na siya ng kontrol sa kanyang galit.
Paano siya hindi magagalit sa pagkakamali ni Rodel na naging dahilan ng pagkawala ng isang 10 Directions Celestial Duke at ng kanilang pinuno ng sect sa Profound Heaven Celestial Sect? Isa itong matinding kawalan para sa sect. Master Darfield. Paano nangyari iyon? Hindi ba't inaimbestigahan siya ng masusing mabuti ng mga tao mula sa Blissful Sect? Hindi ba't isa lamang siyang transcender na walang background? Naisip ni Rodel sa sarili na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Alam niyang si Alvin ay isang taong hindi dapat masaktan nang makita niyang nagpapakamatay ang kanyang ama. Natural lang, naisip niya na kayang patayin ni Alvin si Morley, ang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect na isang 10 Directions Celestial Duke. Ipinapalagay niya na ang natitirang dalawang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect ay hindi tumutol tungkol sa pagkamatay ni Morley dahil si Alvin ay may pambihirang background. Hindi sumagi sa isip niya na si Alvin ang pumatay kay Morley. Ang kakayahan ni Alvin sa alchemy ay mas nakahihigit sa isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist kahit na isa lamang siyang kilalang Celestial Alchemist na hindi pa umaabot sa edad na 100. Ito lamang ay sapat na bihira. Paano niya nahulaan na ang cultivation base ni Alvin ay mas malakas din kaysa sa tatlong lumang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect? Nanginig si Rodel habang inililibot ang kanyang mga mata sa paligid. Nasaan ang powerhouse na nagpoprotekta sa kanya? Kahit ang isang mala Celestial King ay maaaring hindi kayang patayin si Junior Grand Uncle Morley o gawing alerto si Junior Grand Uncle Wen. Ang powerhouse na nagpoprotekta kay Alvin ay dapat na kahit isang ordinaryong Celestial King o mas malakas pa. Sa kasamaang palad, kahit gaano niya kahigpit na hinanap ang paligid, wala siyang nakitang bakas ng anumang nakatagong powerhouse. Nang mapunta ang mga mata ni Rodel kay Huxley, medyo pamilyar sa kanya si Huxley. Hindi nagtagal at nakilala niya si Huxley. Naaalala ko na ngayon. Siya ang dating kaliwang tagapangalaga ng Taiyi Celestial Sect, Huxley. Nakilala ko na siya dati. Imposibleng siya ang taong nagpoprotekta kay Alvin. Kaya nasaan ang makapangyarihang nagpoprotekta kay Alvin? Patuloy siyang tumingin sa paligid, may bahid ng pagdududa sa kanyang mukha. Talagang hindi siya mapakali na may malakas na makapangyarihang nagpoprotekta sa kanya si Alvin. Sa sandaling ito, napangisi si Elwood. Malamig niyang tiningnan si Rodel habang sinasabing, tumigil ka na sa pagtingin-tingin. Walang saysay yan. Walang kapangyarihang magpoprotekta kay Master Darfield. Ang galit niya na hindi hangupa ay lalong nagpasiklab sa kanya habang patuloy siyang nagsasalita. Dahil sa iyo, ikaw na walang hiya, kaya pinatay ni Master Darfield ang iyong Junior Grand Uncle Morley. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangang pagbayaran ng iyong ama ang krimeng ito gamit ang kanyang buhay dahil natatakot siyang baka lipulin ni Master Darfield ang Profound Heaven Celestial Sect. Lahat ng ito ay dahil sa iyong masamang balak laban kay Old Ancestor Stanley. Nagulat na naman si Rodel. Isang hindi makapaniwalang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha at nakanganga ang kanyang bibig habang nakatitig kay Alvin. Ano? Pinatay niya si Junior Grand Uncle Morley. Natatakot ba si ama na malipol niya ang ating Profound Heaven Celestial Sect? Wala itong saysay. Paano nangyari iyon? Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Paano siya naging ganito kalakas? Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Alvin. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Rodel at dahan-dahang sinabi, kung mayroong kabilang buhay, tandaan mo sana na may mga bundok sa kabila ng mga bundok, at may mga langit sa kabila ng mga langit. Minsan, isang maliit na pagkakamali lang ang kailangan para mawalan ka ng mahalagang buhay. Pagkatapos niyang magsalita, inilabas niya ang isang kamay, at isang lilang bakas ng palad ang lumabas mula sa kanyang kamay. Ang bakas ng palad ay lalong lumaki hanggang sa maging kasing laki ito ng isang burol habang naglalayag ito patungo kay Rodel. Putok! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, at ang shockwave mula sa pagsabog ay kumalat sa paligid. Isang ambon ng dugo ang nakalawit sa hangin kung saan nakatayo si Rodel kani-kanina lamang. Tanging isang spatial ring lamang ang makikita habang muling umuulan ang dugo. Matapos patayin si Rodel, sinabi ni Alvin, ang nangyari ngayon ay dahil sa personal kong sama ng loob kay Young Master Bale.
Wala itong kinalaman sa Taiyi Celestial Sect. Kung ang balak ng Profound Heaven Celestial Sect ay sisihin ng Taiyi Celestial Sect o maghiganti. Sandali siyang tumigil habang sinulyapan ng mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect bago dahan-dahang sinabi, "Ako, si Alvin, ayos lang na bisitahin muli ang Profound Heaven Celestial Sect para lipulin ito." Ang mga salita ni Alvin ay nagpakilabot sa mga tao ng Profound Heaven Celestial Sect. "Magpakatatag ka, Master Darfield." Tumingin ang matandang lalaki kay Alvin at dali-daling nanumpa, "Hanggat nananatili akong isang matandang ninuno ng Profound Heaven Celestial Sect, walang miyembro ng sekta ang papayagang kumilos laban sa Taiyi Celestial Sect." "Master Darfield? Ako? Si Elwood? Ay tinitiyak ko rin iyan sa iyo," seryosong sabi ni Elwood. Bagamat talagang gusto niyang patayin si Alvin para ipaghiganti ang kanyang kakambal, alam niyang ang pagkakaiba ng kanilang lakas ay parang langit at impyerno. Sa ganitong mga pagkakataon, mapipilitin lamang niya ang sarili na pigilan at ibaon ang puot sa kanyang puso. Patuloy na sinabi ni Alvin, "Tandaan mo. Para rin ito sa mga susunod na henerasyon ng Profound Heaven Celestial Sect. Kung mayroon man sa kanila na maglalakas loob na guluhin ang Taiyi Celestial Sect tungkol sa bagay na ito, hindi ko patatawarin ang Profound Heaven Celestial Sect." Ang mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay nakaramdam ng biglaang pagtibok ng kanilang mga puso. Whoosh! Kasabay ng sunod-sunod na paggalaw, sina Alvin, Huxley, at Tanya ay naglaho ng walang bakas sa harap ng mga tao ng Profound Heaven Celestial Sect. Kahit ang dalawang matandang ninuno ng mga duke ng 10 direksyon sa langit ay hindi man lang napansin ang mga galaw ni Alvin. Nakita nila ang takot sa mga mata ng isa't isa nang magpalitan sila ng tingin. Sa wakas, malungkot na sinabi ng matandang lalaki, "Elder Chi, pansamantala kayong namamahala sa usapin ng sekta sa ngayon. Pagdedesisyonan natin ang mga kandidato para sa bagong pinuno ng sekta pagkatapos naming mag-usap ni Elwood. Sa panahong ito, dapat magpatuloy ang sekta sa normal na operasyon sa maayos na paraan. Kung mahusay ang iyong pagganap, malay natin, baka ikaw ang italaga bilang bagong pinuno ng sekta." Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, tiningnan niya si Elder Chi nang may kahulugan. "Opo, matandang ninuno." Natural lamang na tuwang-tuwa si Elder Chi na may posibilidad na ma-promote siya. Si Elder Chi ay kabilang sa mga matataas na opisyal ng Profound Heaven Celestial Sect na ang mga buhay ay nakabitin bago pa man dumating ang tatlong matandang ninuno at ang yumaong sect leader ng Profound Heaven Celestial Sect. Isa lamang siyang 8 trigram Celestial Duke. Paano niya bigla na lang nabigyan ng pagkakataong maging bagong sect leader ng Profound Heaven Celestial Sect? 2,917. Sina Elder Chi at Emmer, ang yumaong pinuno ng sekta ng Profound Heaven Celestial Sect, ay mula sa iisang henerasyon. Noong nakaraan, siya ay isang potensyal na kandidato para sa posisyon ng pinuno ng sekta at nakipagkompetensya kay Emmer para sa posisyon. Gayunpaman, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan sa lahat ng aspeto, si Emmer ay napili kalaunan upang gampanan ang tungkulin ng pinuno ng sekta ng Profound Heaven Celestial Sect. Simula noon, palihim niyang nahuhumaling sa pagiging pinuno ng sekta sa loob ng kalahati ng kanyang buhay. Hindi niya kailanman inaasahan sa kanyang pinakamalawak na panaginip na darating ang ganitong pagkakataon sa kanya. Dahil dito, talagang nagpapasalamat siya sa pagbisita ni Alvin sa Profound Heaven Celestial Sect na hindi direktang nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging susunod na pinuno ng sekta. Samtala, si Alvin na pumunta lamang sa Profound Heaven Celestial Sect upang ipaghiganti si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, ay walang kaalam-alam sa iniisip ni Elder Chi. Ngayong patay na si Emmer at ang kanyang anak na si Rodel, ang espiritu ni Stanley ay makakapagpahinga na ng mapayapa sa langit. Matapos gamitin ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy upang ilayo si Huxley, ang Supreme Elder ng Taiyi Celestial Sect, at si Tanya mula sa ari-arian ng Profound Heaven Celestial Sect, yumuko si Huxley kay Alvin at taos pusong nagpahayag ng kanyang pasasalamat. "Master Darfield, sa ngalan ng Taiyi Celestial Sect, nais kong pasalamatan ka sa paghihiganti kay Old Ancestor Stanley." Sa isang antas, maituturing si Alvin bilang miyembro ng Taiyi Celestial Sect kahit na siya ay isang pansamantalang elder lamang.
Gayunpaman, bilang isang pansamantalang elder, wala siyang obligasyon na ipaghiganti si Stanley. Kaya naman, tunay na nagpapasalamat si Huxley kay Alvin. Elder Huxley, masyado kang magalang. Bilang isang kagalang-galang na elder ng Tayi Celestial Sect, tungkulin kong ipaghiganti ang matandang ninuno na si Stanley, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, tungkol sa bagay na ito, sumobra na ang Profound Heaven Celestial Sect. Hindi ko na lang hahayaang mangyari pa iyon. Bago pa man makapagsalita muli si Huxley, kumislap ang kanyang mga mata habang patuloy na sinasabi, Elder Huxley, kakailanganin kitang abalahin para madala tayo sa ating susunod na destinasyon, ang Compassionate Celestial Traveler Sect sa General Region. Ang Compassionate Celestial Traveler Sect ang magiging huling destinasyon ni Alvin bago niya lisanin ang 6 na timog silangang rehiyon at mga hangganan patungo sa gitnang lugar. Ang gitnang lugar ay magiging isang ganap na bagong lugar na makakatulong sa kanya upang higit pang mapabuti ang kanyang lakas at kasanayan. Opo, Ginoong Darfield, mapagkumbabang tugon ni Huxley. Matapos mapaghigantihan ni Alvin si Stanley, ang kanyang paggalang kay Alvin ay lumago hanggang sa puntong lumampas ito sa kanyang paggalang kay Peyton, ang pinuno ng sekta ng Tayi Celestial Sect. Lingid sa kaalaman ni Huxley, gusto pala ni Alvin na dalhin niya sila sa Compassionate Celestial Traveler Sect sa General Region dahil gusto niyang pangalagaan ang kanyang Celestial Origin Energy na ipinagkaloob sa kanya ng Consumable Royal Grade Celestial Weapon. Natural lang na ayaw niyang gamitin ang kanyang Celestial Origin Energy na kasalukuyang maihahambing sa isang Celestial King kung hindi naman kinakailangan. Inakala ni Huxley na kailangan ni Alvin ang tulong niya dahil gusto ni Alvin na magtuon sa pag-unawa sa kanyang celestial method at divine ability habang naglalakbay. Nagamit ko na ng malaki ang aking celestial origin energy. Ang lakas ko ay kahit papaano ay kapantay ng isang 8 trigram celestial king nang dumating kami sa Profound Heaven Celestial Sect. Ngayon, sa pinakamataas na antas, maihahambing na ito sa isang 6 combination celestial king. Kailangan kong gamitin ng matalino ang natitirang celestial origin energy ko pagdating namin sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Kung hindi, maaaring bumalik ang aking cultivation base sa orihinal nitong antas bago pa ako makarating sa central area, naisip ni Alvin sa loob habang naglalakbay sila mula sa Cross Region patungo sa General Region. Si Huxley ay isa lamang 7-star Celestial Duke, kaya matatagalan pa bago sila makarating sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Bukod sa paminsan-minsang pakikipag-usap kay Tanya, ginugol ni Alvin ang halos lahat ng kanyang oras sa kanilang paglalakbay sa paglilinang upang mapabuti ang kanyang tunay na cultivation base. Walang kaalam-alam ang 3 miyembro ng Tayi Celestial Sect na papunta sa Compassionate Celestial Traveler Sect tungkol sa kaguluhang naganap sa Blissful Sect ng mga sandaling iyon. Sa wakas ay nalaman ng mga disipulo mula sa Blissful Sect na wala noong pagbisita ni Alvin ang tungkol sa sakuna mula sa mga disipulong nakaligtas sa pagsubok. Sumugod si Alvin, ang punong celestial alchemist ng Tayi Celestial Sect, sa ating sekta at pinatay ang matandang ninunong si Ping. Matandang ninunong si Ping. Hindi ba't kakarating lang niya sa isang hari sa langit? Baka biro lang ito, di ba? Si matandang ninuno na si Ping ay naging isang hari ng mga langit. Gayunpaman, wala siyang laban sa punong alchemista ng mga langit ng Tayi, si Alvin. Madali lang napatay ni Alvin ang matandang ninuno na si Ping. Sus Mariosep. Hindi ka panipaniwala ito. Hindi pa nga umaabot ng 100 taong gulang si Alvin, di ba? Iyon ang dahilan kung bakit siya nakakatakot. Karamihan sa mga matataas na opisyal mula sa ating Blissful Sect ay pinatay ni Alvin. Iilan lamang ang nakaligtas dahil may mga iniuutos sila. Sa kasamaang palad dahil ilan na lamang sa kanila ang natitira, ang Blissful Sect ay hindi na kasing lakas ng dati. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, natatakot ako na hindi na tayo isa sa mga nangungunang sekta sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang o sa mga hangganan. Hindi sapat ang ilang natitirang matataas na opisyal para pigilan ang Blissful Sect. Kahit na may ilang mala Celestial King ang Blissful Sect, sa tingin mo ba ay maglalakas loob silang tumulong para buhayin ang sekta? Siyempre hindi. Noong nakaraan, nagawa ng mga mala Celestial Kings mula sa Tayi Celestial Sect na iligtas ang kanilang sekta mula sa ganap na pagkawasak. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang sitwasyon ng Blissful Sect.
Kahit ang matandang ninuno na si Ping na naging Celestial King ay pinatay ni Alvin. Paano nang ahas na humakbang pasulong ang mga mala Celestial Kings mula sa Blissful Sect? Tama iyan. Mas makapangyarihan ang matandang ninunong si Ping kaysa sa mga mala Celestial Kings nang maging Celestial King siya. Kung magpapakita ang mga mala Celestial Kings mula sa Blissful Sect, kamatayan lang ang hinahanap nila. Ang sekta ng kaligayahan ay mapapahamak, mga kaibigan ko. Panahon na para mag-isip ng alternatibo ngayon. Aalis ako sa Blissful Sect bukas at magkukultibar muna sandali. Pagkatapos kong magpahaba ng buhok, sasali ako sa isa pang nangungunang sekta. Naniniwala akong hindi mahirap gawin iyon gamit ang aking talento. Bakit mo pa kailangang hintaying tumubo ang buhok mo? Hindi ba't halata naman na malalaman ng mga tao na isa kang disipulo ng Blissful Sect kung kalbo ka? Ang balita tungkol sa pagsira ng Blissful Sect ni Alvin ay malapit nang kumalat sa buong 6 na rehiyon sa Timog Silangang at sa mga hangganan. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang mga nangungunang sekta na tanggapin ang isang disipulo ng isang nawasak na sekta? May katuturan naman. Mukhang kailangan ko ring magpahaba ng buhok. Nagkagulo ang Blissful Sect. Karamihan sa mga disipulo ay nagbabalak na umalis sa sekta. Sa sandaling ito, si Franco, ang dating arhet ng Blissful Sect, ay nakalutang sa ere habang walang imak na nakatitig sa karamihan ng mga disipulo na paalis sa lupain ng Blissful Sect. Bago siya umalis sa sekta, bumulong siya ng malalim, natapos ko na ang bahagi ng gawaing ipinagkatiwala sa akin ni Master Darfield. Kailangan ko na lang ipakalat ang balita ngayon. Mula ngayon, wala na ang Blissful Sect. Bago pa man makapasok si Darfield sa pangkalahatang rehiyon, ang balita tungkol sa pagkawasak na iniwan niya sa lupain ng Blissful Sect ay kumalat na parang apoy at nagdulot ng kaguluhan. Ang Blissful Sect ay lubos na itinuturing na isa sa mga nangungunang sekta sa 6 na Timog Silangang rehiyon, paanong hindi mabibigla ang mga tao nang malaman nila ang pagkawasak nito. Ang Blissful Sect ay nullipol na. Ang Blissful Sect ay nullipol na. Nagbibiro ka ba, di ba? Mga langit. Totoo ba ito? Ang Blissful Sect ay pangalawa lamang sa Profound Heaven Celestial Sect sa mga nangungunang sekta ng 6 na rehiyon sa Timog Silangang. Paano sila malipol? Ang mas nakakagulat pa ay may mga impormante mula sa Blissful Sect na nagsabing si Alvin, ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, ang nag-iisang tumapos sa Blissful Sect. Ang punong Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, si Alvin. Ang taong kinikilala bilang pinakamahusay at kilalang Celestial Alchemist sa 6 na Timog Silangang rehiyon noong komperensya ng alchemy. Oo. Siya nga. Hindi pa nga siya umaabot sa edad na 100, di ba? Paano niya nagawang lipulin ang Blissful Sect? Makinig kayo. Mas lalo lang itong nagiging katawa-tawa. Sinasabi ng mga tao mula sa Blissful Sect na madaling napatay ni Alvin ang kanilang matandang ninuno na matagumpay na nakalusot at naging isang one basic Celestial King. Isang taong wala pang 100 taong gulang ang nakapagpatay ng isang hari sa langit. Natural lang na may mga taong nagdududa sa katotohanan ng balita. Ang ilan sa kanila ay nagtungo pa sa Blissful Sect upang patunayan ang katotohanan ng balita. Sa pangunguna ng ilang makapangyarihang magsasakang walang sekta, pumasok ang mga taong ito sa ari-arian ng Blissful Sect at natuklasang walang laman ang ari-arian. Maging ang sinaunang Celestial Stone or na pagmamayari ng Blissful Sect ay nahukay na. Bukod sa lahat, walang duda na ang dakilang Blissful Sect ay tunay na wala na. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.